So sa video na to guys is magge-gaming test tayo gamit yung isa sa talagang popular ngayon na budget smartphone, which is itong Tecno Spark 50 5G. So yung SRP niya nasa around 8,000 plus, pero pag ang kinlik nyo yung link na nasa description, ito na lang yung presyo niya. Kaya talaga namang panalo, di ba? So unahin na natin sa Mobile Legends, and ito yung mga settings na available sa kanya. So, oo guys, pwede sa kanya yung 90 FPS. So, pag-usapang ML lang, siguradong wala kayong magiging problema dito. Talagang mag-e-enjoy kayo maglaro even may mga clash, kahit madaming nangyayari. Pero syempre, given naman na medyo magaan na game na yung Mobile Legends sa panahon ngayon, ang only downside lang para sa akin ng phone na to hindi ganun ka-bright yung screen niya. Kaya kung madalas kayo na naglalaro sa labas sa tirik na araw, hindi nyo ganun makikita yung screen niya. Pero syempre, ba't ka maglalaro sa tirik na araw? Pero kung nasa saktong lighting condition ka lang, siguradong magiging okay na okay to para sa inyo. Next game naman natin guys, Call of Duty Mobile. So pagdating dito, yung graphic quality na sagad niya, medium, then yung frame rate is max. Yun nga lang pag start pa lang ng game, dun ko na nararamdaman yung parang konting problem ko dito sa phone na to, which is yung 4GB RAM niya. So pansinin nyo yung FPS counter ko. Sa pag-start ng match, nag-force close yung FPS counter. So ang reason dyan guys, medyo bitin yung RAM niya. Meaning hindi niya kayang pagsabayin na habang naglalaro ng Call of Duty Mobile, may tumatakbo pang ibang application. And ayan, nakikita nyo naman sa mismong gameplay na hindi siya ganun ka-smooth. So may lag and may frame drops na na-experience. Tapos for example lang, nag-minimize ako ng game, then may inopen lang akong isang application. Then pag binalikan ko yung Call of Duty Mobile, mapapansin nyo ngayon, nag-restart na siya. So para sa akin, for a budget phone, okay naman yung processor niya, which is the MediaTek Dimensity 6400. Yun nga lang, sabi ko nga, ang problem ko lang, yung kakulangan ng 4GB na actual RAM niya. Another thing lang din pala for FPS gamers, hindi ganun ka-calibrated yung kanyang gyroscope. So ang reason naman dito is meron lang siyang tinatawag na virtual gyroscope, hindi actual physical gyroscope. Pero hindi nyo naman ito magiging problem kung hindi naman kayo gumagamit ng gyroscope, no? And kung napansin nyo, mas naging smooth ng konti rin yung gameplay natin dahil binaba ko na to low yung ating graphic quality. So may frame drops pa rin from time to time, pero mas playable na siya compared to medium graphics. Next game naman natin is PUBG Mobile. So gagamit ako ng panibagong account dahil nakalimutan ko na yung old account ko. So yung sagad na graphics is HDR, then yung sagad na frame rate naman is Ultra. Meaning ang maximum FPS na pwede nyo makuha sa pinakasagad na graphics is up to 40 FPS. Yun nga lang, same problem sa Call of Duty Mobile nung nag-start na yung match, nawala agad yung FPS counter. Pagdating naman sa mismong gameplay, okay naman siya. Pero syempre, ba't ka maglalaro ng shooter game ng mababang FPS? So nag-switch ako to super smooth graphic quality, then nilagay ko na to extreme yung ating frame rate. Then naka-reach na tayo ng 60 FPS. So para sa akin, much better experience talaga to for shooter games. And I think kung PUBG yung main game mo, mas may enjoy mo tong laruin dito sa Tecno Spark 50 5G compared to Call of Duty Mobile. Dahil personally, sa game match na nalaro ko, mas konti yung experience ko na frame drops and paglalag dito sa PUBG. So balik muna ulit tayo ng MOBA games, no? So this time naman, Honor of Kings. So ito yung graphic settings na nilagay or in-apply ko sa kanya. And I think mas mabigat itong Honor of Kings compared to Mobile Legends, no? Pero graphics wise, parang halos same lang naman. Na-feel ko yung bigat niya during the first clash. Medyo bumaba tayo to 46 FPS. Pero sa mga susunod na clash naman, di ko naman na-experience na yun. Consistent naman na tayong 60 FPS. Even na nag-level up na tayo, ibig sabihin mas madami ng skills, mas madami nang nangyayari sa screen. So overall, even na tinaas natin yung settings niya, na-enjoy ko naman yung game. Uy, nandito na rin pala si Vic. And para sa last game natin na tatry is Diablo Immortals. So hanggang 30 FPS lang yung pinakasagad na frame rate natin dito, and hanggang medium lang yung pinaka-resolution niya. Pagdating naman sa actual gaming, no, playable naman siya, hindi lang super smooth, syempre dahil nga 30 FPS lang siya, and action game itong Diablo. Yun nga lang, nung dumami na yung enemies natin, medyo bumaba to 17 yung ating FPS. So intro pa lang to ng game, wala pa yung talagang mabibigat na mga mobs. So
So expect nyo na sa umpisa magiging playable siya, pero as you go through the game unti-unti na parang hindi niya na masyadong kakayanin yung mismong gameplay. And to be fair lang guys, no, this is a budget phone. Also hindi naman talaga purely gamers yung pinaka-target market ng Spark series ni Tecno. Kumbaga guys, no, para siyang jack of all trades ng budget smartphone. So okay naman siya for camera. Meron siyang mga magagandang AI features. 5G ready na din to. Very capable for gaming but not for heavy games. So para sa akin guys, talagang sulit na sulit naman yung phone na to, lalo na pag nag-grab nyo siya for around 6,000 lang. Basta know your expectations lang, lalo na budget phone lang yung pinag-uusapan natin dito. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung performance ng phone na to sa ilang popular modern games ngayon. Kung sakaling gaming kasi, yung priority mo kung bakit mo pipiliin yung phone na to. So kayo guys, what do you think dito sa Tecno Spark 50 5G? Sulit ba para sa inyo? Nagpaplano ka bang bilhin or baka nabili nyo na? So comment your thoughts down sa comment section.